For today's video mga kakoleksyon, pag-usapan naman natin mga 1 centimo at 1 centavos na old coins. Ito yung mga bagong hanap natin ngayon. So tamang-tama guys, marami ang nag-aalok sa akin nito, mga 1 centimo at old 1 centavos na hawak ko ngayon. At may mga nagtatanong din kung ano yung mga binibili ko dito at kung magkano na nga ba ang halaga nito ngayon. So yan guys, baka interesado ka sa video natin ngayon at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay panoorin mo lang at tapusin ang video para may idea ka sa mga binibili ko ngayon dito sa mga 1 centimo at 1 centavos. At kung nagustuhan mo naman ang aking video, ay pwede mo akong i-subscribe, i-like, and share. Pwede mo rin pindutin ang notification bell para updated ka sa mga binibili kong barya. At magandang araw po ulit sa inyong lahat dyan guys, mga kakoleksyon, welcome back, and again this is Dan's Collection. So yan guys, ito yung mga nakolekta natin, mga 1 cents. Galing pa ito sa mga grocery at sa mga mall. Nakakatuwa guys na nasuklian pa ako nito, mga ganitong klaseng barya, mga 1 centimo. So meron pa pala nito. At ngayon lang ulit ako nagkaroon ng mga ganitong klaseng barya, mga 1 centimo. At meron nga po ako nakolekta nito na dalawang 1 centimo na kulay silver. Yan po. At mga ilang piraso po ng BSP na 1 centimo. So parang mukhang bago pa siya mga idol. At i-share ko na rin sa inyo guys itong naitatabi ko dati na lumang 1 centavos. Ito yung tinatawag na isang pera noong araw guys. Alam mo ba, ito yung unang lumang 1 centavos na inilabas nung panahon ng pananakop ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. Na kasabay na inilabas nito yung mga USPI na silver coin. At ang mga baryang ito guys ay naging bahagi na rin ng United States of America nung mga panahon na yon. So hindi lamang ito isang lumang pera mga idol, kundi isa rin to sa mga naging bahagi na rin ng kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ng pamamahala ng Amerikano. Makikita natin dito sa harap ng barya ang lalaking nakaupo na may hawak na martilyo at palihan. Nakaharap ito sa umuusok na bulkang Mayon. At may nakasulat dito na 1 centavos at ang Pilipinas. Ito po. At sa likod ng barya mga idol, makikita ang agila ng Amerika na nakabuka ang pakpak na nakapatong ito sa ibabaw ng kalasag. At nakasulat din dito ang United States of America at ang taon nito na year 1925. Bali, napakatagal na pala ng baryang ito mga idol. Ito ay saktong 100 years na ang tanda nito ngayong 2025. Hindi na nakapagtataka na sobrang luma na ang itsura nito. Medyo burado na at halos hindi na makita yung agila nito. Pero maganda pa rin naman yung ibang details nito. Ang series nito, 1903. At ang itsura ng 1 centavos mula year 1903 hanggang year 1936 ay may makikitang agila dito na nakatungtong sa kalasag. At ito ay ginawa sa brass copper nickel na may timbang na 5.3 grams. So halos kasing laki lang ito ng mga pisong ginagamit natin ngayon. Buti na lang mga idol, nagkaroon ako ng dalawang piraso nito. Isang year 1925 at ang isang year 1930. So halos hindi na makita yung details nito. So masyado na siyang gastado guys. Ito po. Bali, kinukumpleto ko ngayon ang mga taon ng mga 1 centavo na hawak ko ngayon. At ang hinahanap ko dito guys, yung mga magagandang condition pa. Kahit hindi siya bago guys, basta quality pa yung condition ng coins, okay na po yun. At meron nga akong isang piraso nito mga idol na naitatabi. Ito po. So ang tingin ko po dito, ito po ay nasa very fine condition pa o extra fine condition. So maganda pa ito sa personal. May nakikita pa rito na luster na umiikot dito. So ito yung mga pwedeng ilagay sa frame. Yung mga bago kasi nito, napakabihira na. Baka ilan lang po yung mga nagkaroon at nakapagtabi nito. Kaya napakaswerte mo kung meron ka nito, yung mga uncirculated condition nito, mga 1 centavos.
mula year 1903 hanggang year 1936. Napakataas po ng value ng mga gantong condition ng coins, mga uncirculated condition. Silipin nga natin mga idol sa numista ang value ngayon ng mga 1 centavos mula year 1903 hanggang year 1936. At alamin na rin natin kung magkano na nga ba ang value ng gantong condition ng year 1925. Okay, dumako tayo dito sa n.numista.com. At katulad nga ng nabanggit ko kanina, ito yung details at impormasyon ng 1 centavos. At unang makikita natin dito yung value ng unang taon ng sentimo na inilabas sa Pinas, ang year 1903. Makikita dito yung mintage o dami ng barya. Nasa mahigit 10 milyong piraso pala ang ginawa dito. So ginawa ang dami nito depende sa year. Makikita dito fine, very fine, extra fine, almost uncirculated. Pataas ng pataas ang value nito depende sa ganda ng condition po ng barya. At sa pinakamagandang condition nito guys, ito yung uncirculated, may value ito na 1,900. At ang ibang year nito guys, sa uncirculated condition, may price ito na 7,000, meron 23,000, at meron mga 6,000. So depende po yan sa year. At ang pinakamataas na value nito ay ang year 1928. May price ito na 31,000 sa uncirculated condition ito. So ito yung mga bihira guys sa mga 1 centavo, mga uncirculated condition. Swerte mga kakoleksyon kung magkakaroon tayo nito. At may nakikita din po tayong proof nito mula year 1903 hanggang year 1908. Ito po, mga proof coin. Napakakunti lang ng mga mintage nito, mga proof coins. At ang pinakamababang mintage nito ay ang year 1905. Ito po, year 1905 at year 1906 na may mahigit 400 lang at 500 ang ginawa dito. 0.3%. So ibig sabihin napaka-rare ng mga baryang ito at napakabihira lang ng mga nakapagtabi nito. At napakabihira na rin natin makikita ito mga proof coin. So jackpot yung mga nagkaroon nito. Sobrang taas ng value ng mga proof coins. Depende sa dami ng ginawa dito. Kapag napakakonti ang ginawa dito, asahan napakataas po ng value nito. Pinakamababang value nito guys, mga proof coins, 12,000 sa uncirculated condition nito. At ang pinakamataas na value nito ay ang year 1906. May value ito na 61,000 sa uncirculated condition. At sa mga normal na 1 centavos mula year 1903 hanggang year 1936, iba-iba rin yung dami ng ginawa dito. Kapag madami ang mintage, asahan na mababa ang value. At ang presyohan ng ibang year nito guys ay nakadepende rin sa condition nito. Kapag hindi na maganda ang coins, mababa rin ang value. At ang value naman ngayon ng aking hawak na year 1925, ito po ay 30 pesos sa good condition nito. At sa very good condition nito, 40 pesos po. At 59 pesos naman sa fine condition. At sa very fine condition, 130 pesos. At sa extra fine condition nito, 200 pesos. At sa almost at uncirculated condition nito ay walang nakalagay dito na price. So ibig sabihin mas mataas ang value nito kung wala pang nailagay na price dito. At ibig sabihin din guys, yung hawak natin ngayon na year 1925, 1 centavos, yung ganito, good condition, ay 32 pesos lang po. At ang hawak ko naman ngayon na very fine condition na 1 centavos, ito po, naglalaro po ang presyo nito 130 pesos hanggang 200 pesos pataas. So ibig sabihin guys, tumataas ang value ng mga ito, mga 1 centavos, depende sa hawak nyong barya. Na kapag mas maganda, mas mataas ang value. At ang presyohan ng ibang year nito guys ay nakadepende rin po sa dami at condition nito. So ayan mga idol, baka meron ka nito, sa legit price ko lang ito binibili, sa price ng numista. Doon ako ngayon bumabase sa halaga nito. Bibilhin ko ito depende sa year at condition nito. Sana malinaw sa inyo yung mga hinahanap ko at binibili dito sa mga 1 centavos. At kung meron po kayo nito, mag-send lang po kayo ng picture dito sa aking page sa Dance Collection. So dito po kayo mag-message. Dumako naman tayo dito mga idol sa mga 1 centimo.
Ito yung mga new design series mula year 1995 hanggang year 2017. Composition nito, copper plated steel na may bigat na 2 grams. Maliit lang ito idol, na mas maliit pa sa 10 centimo na ginagamit natin. So dito sa obverse makikita natin ang Republika ng Pilipinas 1 centimo at ang taon nito na year 2013. At sa reverse makikita dito ang seal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ang taon na year 1993. At ang new generation currency series 1 centimo. Bali 3 taon lang ang meron dito, year 2017, year 2018 at year 2019. At ang composition naman nito guys ay nickel plated steel na may bigat na 1.90 grams at plain edge ito, katulad po ng new design series na 1 centimo. So dito sa obverse makikita natin ang ating Philippine flag na may araw at 3 bituin. At ang 1 centimo, yung year nito at ang mint mark nito. At sa reverse nito mga idol, makikita ang bulaklak ng mangkono at ang seal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So napakadalang din ito guys, itong mga 1 centimo na kulay silver. Hindi ako makaipon ng maraming to. So sa katunayan, ito lang po yung hawak ko ngayon, 2 piraso. So ang madalas na naisusukli sa akin at naiipon ko ay yung mga 5 centimo na silver at yung 5 centimo na butas. So yun po yung marami sa akin. Yung mga ganito madalang lang po. So yan guys, baka sakaling makakabuo ka ng new design series ng 1 centimo mula year 1995 hanggang year 2017 at ang new generation currency na mula year 2017 hanggang year 2019. So yan po, magkakasama po yan, 2 series. So bibilihin ko po ito 1,500, depende sa condition nito. So yan guys, sana malinaw sa inyo yung mga hinahanap ko dito sa mga 1 centimo at sa old 1 centavos. Yan po. Sana ay nakapagbigay po ulit ako sa inyo ng konting impormasyon tungkol po sa mga barya. Maraming salamat po. God bless.